Siba niya talaga. Siba yun talaga. Ay naku, ayan. Papunta na ng puno. Ubusin na, papunta na ng puno. Ayan na. Ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Mga kambing na walang patawad sa saging. Ako mga ka-agri, sinishare ko lang po ito sa inyo. Ganyan po kasi iba talaga yung kambing namin dito. Pagdating po sa saging, lalo-lalo na po itong puno ng lakatan na may tama po kasi ng bagkitap. Dati pag kumuha po ko nito, hindi sila masyadong kumakain mga ka-agri. Pero kita nyo naman, ubos na yung dahon. Yung sanga na naman, pag naubos po itong sanga, pati yung puno na ito, uubusin po nila ito. Habang kaya pa ng tiyan nilang kumain talaga mga ka-agri. Ano ko lang, share ko lang sa inyo na isa ito sa pinakamagandang pangkumpay talaga sa kambing, itong ating lakatan, kasi po mas ano siya, mas malambot po siya kumpara sa puno ng ating saba, at kahit sa compare sa puno ng ating latundan. Ito po kasi ay masyadong yummy para sa kanila, kasi po masyado po itong mataba. Kanina yung dahon niya, ubos na nila yung dahon niya. Dalawa lang po kanina itong kumakain dito, ubos nila yung dahon, binalikan na naman nila ngayon. So yan, pinapak na nila, kaya busog na nga ito. Lalo na ito ating inahang kambing na malapit ng mga anak, si Sky. So dati ko nang talaga na experience po talaga, pag naubos po yan dyan, kasi parang may ubod-ubod po yan dyan sa gitna, yan po, talagang kakainin papunta po dito sa ilalim, papunta po sa puno ng saging. Kasi ano po yan, malasa po sa kanila. Kasi yung ubod ng saging po ito, kahit po itong puno ng ating lakatan, pwede po kasi yung maluto na parang ubod na rin. Yung tawag din sa amin dito ay ubad. Mostly po yung niluluto, yung ubad or ubod po ng saba, lalo na po sabay mo po yan sa nilagang munggo or nilagang kadyos, at saka may manok. Nako, grabe, masyadong malasa po. So hindi po tayo nagtataka kung bakit pati sa kambing gustong gusto po talaga nila. Hindi na nga natin na chop chop, kasi dati yung ginagawa natin, sinachop chop natin yung dahon at saka hanggang sanga lang. Pero napansin ko po dito, kahit hindi naka chop chop, pati yung puno, sila na mismo yung unti-unting ngumangat-ngat yan. Kung hindi nila yan mauubos, bukas babalikan at babalikan na naman nila yan. Mauubos po nila yan, kahit na sila ay busog na sa galing pasturan kung saang part dito ng grazing area natin, kasi naka free range po sila. So busog na itong ating inahin, at itong ating back na rin dito ng ano lang dito, kaka 1 month lang dito sa ating farm. Gustong gusto talaga nila kainin. So yun po, nag-share lang po tayo. Pag nagkakambing po tayo, napaka-essential po na may tanim tayong saging. Yun po ang nakita natin na pinaka tumpak na pag farmer ka at nagkakambing ka, magtatanim ka ng saging. Kasi itong saging po natin to, panlaban po ito kasi sa pagtatae ng mga kambing. Ito yung ginagamot natin pag yung mga kambing natin nagtatae, pinapakain natin ng dahon at puno ng saging. At yun po, yung kanilang pagtatae ay nalulunasan, kahit na mayroon pang ibang sistema tayong ginagamit dito. Pero napaka ganda po talaga ng kombinasyon ng saging at ng kambing. So yan po, huwag mo lang patagalin, nag-share lang po tayo. Ganyan po katakaw yung ating kambing pagdating po sa saging. Mapadahon, mapapuno, kahit ang corn niyan, kung yung tatadarin lagyan ng asin, kakainin pa rin ng kambing. So yun po, mula po dito ay pasya ko lang konti kayo doon sa kabila, kasi pinagkunan natin yan, sa pinagtaniman natin yan, kung bakit andyan po yan, tinamaan po yan ng banchitap kasi, kaya pinakain lang natin sa kambing. Pero libot ko lang kayo doon, pasya ko lang doon, kaya at least update na rin sa ating 6 months and 2 weeks old na
nakatanim po dito. Kahit na continuous yung pag-expand natin paunti-unti, at least kaninang umaga na tamnan na natin lahat yung mga binuntasan natin noong isang araw, noong past 2 days ago pa. Umabot po ng 145 ka puno. Kaya baka magtatanong kayo bakit nagsitaasan na yung mga followers ng saging ko dito, ay hindi ko pa kinukuha kasi supposed to be kinukuha talaga pag yung followers ng saging ay marami na at bumubukas na yung dahon, kisasabay na sa nutrients sa lupa. Kinakat po talaga siya para po makonsentrate yung element nutrients sa mother plant. So nagpwersa tayong magdisakiring. Kaya ito na pinasunod natin ito. Ito na po yung ating 6 months and 2 weeks. Kumuha tayo ng mga suckers dyan nung isang araw at saka kaninang umaga na rin. So baka nagtataka kayo dito, marami pa rin. Yan o. Papasundan na natin yan ng isang follower. If ever na ito hindi pwede ito. Dapat nasa line. Kukunin lang natin yan pag hindi na yan na-transfer na maitanim. Hindi talaga maiwasan. Dadami talaga yung mga suckers. Pero hindi lang basta kukunin mo lahat. Talagang mapupuruhan yung mother plant pag masyadong marami po tayong kinuhang sucker. Kaya at one side lang tayo kumukuha. Kasi mauubos po yung roots niya pa sa palibot ng kanyang puno. So, ito po bumibiyak ng puno. Bumibiyak ng puno ng saging kasi talagang ini-expand niya. Gustong lumaki talaga na ng todo. So, yun po. Pakita lang natin sa inyo dito yung area na natamnan natin ng 145 ka puno. Yung iba dito replacement lang dahil sa may mga tama. Kaya nito tinatay na natin at saka nag-replace na lang tayo kagad dito ng dalawa kabilaan kasi pwedeng matatamaan pa rin yan o ito pwede pa rin matamaan. At least may nandito na tayong dalawang reserve. So mula po dito hanggang doon sa dulo, hanggang po dito sa taas mga ka-agree, umabot ng 145. Kahit medyo hindi pa maganda yung sitwasyon dito, tingnan na lang natin talaga. Yan po, hanggang dun sa dulo. At ito kaninang umaga yung mga bagong tanim dito. Hindi na natin pinutol above the corm kasi papasok na rin tayo ng summertime, pero umuulan-ulan pa naman. May bagyo pa yata pumasok yung January. So hiniyaan na lang natin muna ganyan kasi pag uulan pa ng todo, kasi dito ay yan dito, swamp area yan dito, madaling magkatubig ng marami dito. Kaya ginanyan na muna natin, kinuha na muna natin yung excessive leaves niya, pintulan, para makakonsentrate sa pagpapatubo ng kanyang roots sa puno. So yan po, 145 mula dyan yung itong mga bagong tanim. May mga 2 weeks from now, lahat itong mga nalanta na mga damo-damo ay wala na yan. At saka mag-asurol na naman tayo. So yun, sinishare natin sa inyo, update ko lang po ito. Ito na po yung ating sagingan ngayon araw. Mula po sa ating masibang kambing sa pagkain ng mga lakatan. Dahil napakasarap po ito sa kanila, hanggang po dito sa pag-update natin ito. Maraming salamat. God bless everyone. Agritech here. Thanks all. Talaga. Siba yun talaga. Ay, naku, ayan. Papunta na ng puno. Ubusin na. Papunta na ng puno. See